Hi guys, and welcome back po to Tower Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope. Hingal pa ako. Para sa mga sun, moon, at rising sign na Taurus. So, if you're new, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Sa hindi pa alam ang sun, moon, at rising nila, importante to. Dulo po ng video, may link tayo para dito. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Okay, so for private readings and spell works, and even sending donation, yung details po nun, yung link at number, nasa description ng ating video. Pwede, tanda po natin meron pala tayo extended readings, so exclusive videos yun. Para ma-access nyo po yung mapanood nyo lahat, meron po tayong, i-click nyo lang po yung join button sa baba para maging member po sila. Okay, so kung gusto nyo, pwede nyo gamitin yung thanks button. Hindi naman problema. Let's check natin na. So, Taurus, how are you? Okay. So, meron tayo itong 7 of Pentacles tsaka Fork in the Road. Well, choices. Sorry na. Decisions. Alam ko yung movie yung Four Sisters in a Wedding. Options. Yes, andun ka ngayon sa field na yon na ang dami mong pwedeng pagpilian. Especially when it comes to the finances. Taurus, paalala lang second house ka in astrology, and the second house is called the house of money and resources. Pero, doon na. Bakit hindi mo na ma-maximize? Bakit hindi mo nagagamit lahat yung resources o hindi mo nasasabi na talagang yung abundance hindi mo na nakukuha? It's because andoon yung point na nag-hold back ka. When opportunity presents itself, grab it, kunin mo to. I forgot yung name I think in Greek mythology, siya yung god of opportunity. Ang itsura niya, para siya itsura niya si Hermes. May pakpak din siya sa paa niya. So, mabilis yung galaw niya. Tapos, ang buhok niya nandito lang, parang bungkos ng buhok. It shows na you can only grab the opportunity kapag nasa harapan mo na to. Kapag lumapit na siya sa'yo. Pero kapag lumagpas na, wala ka ng way para mahablot siya. I forgot yung name. Siguro maalala ko din siya. Kairos yata. So, same thing with you. Kasi na masyado ka nag-iisip na parang paano kapag hindi ko to? Paano yung ganito? Paano yung ganito? Ang dami mong paano. Remember, when the universe gives you an opportunity, perfect na yun. Andun yung point na hindi natin maintindihan as human beings na gano'ng kalalim yung at gano'ng kaganda yung plan ng universe para sa atin. Sa simple mind natin, kulang-kulang. Pero ang universe kasi, andoon na planchado at planado na yon. Ang hinihintay lang is you to take that leap of faith. Kaya di ba? Faith, ang understanding ko nun, once you have that faith, you see the invisible and you receive the impossible. And namamatay ang faith kapag puro logic ang ginagamit. Walang masama na ginagamit natin yung logic natin from time to time. However, faith is above logic So, when you make those decisions, have faith na pag pinasensay ng universe, grab it na. Ano ba i-cross kasi sa'yo? The devil tsaka mending. Well, Taurus, hindi man to para sa lahat. Maybe sa may mga may mga rising na Taurus. Paano ba input into the right words para sa'yo? Kaakibat nung sobrang pag-iisip natin na tama ba to or maganda ba yung kakalabasan, nagde-develop siya doon sa tinatawag na procrastinating. Google mo na lang kung ano yung full meaning nun. Pero yung procrastinating, as simple as nag-iisip ka na mga gagawin mo habang scroll ka sa phone mo, tapos hanggang doon na lang yun. Iniisip mo na lang yung iniisip mo lang, but walang action, di ba?
So, anong nangyayari? Anong kakalabasan? At the end of the day, wala siyang kinakalabasan, walang mangyayari, walang effect din yun. It's because, wala nangyayaring sa part mo. The opportunities presented sa iyo na universe, pero kung hindi ka naman gagalaw para kunin to, wala rin. Diba? Kung nakakita na kayo nung kahit picture man lang nung painting ni Michelangelo ba yon? Ni Michelangelo sa Sistine Chapel, yung si God, nag-extend siya ng kamay niya, nakadiretso talaga. Pero si Adam parang tinatamad pa, ganyan yung kamay, daliri niya. It shows that God has already provided what is needed. Na-provide na ng universe yung kailangan. Ang kailangan na lang yung effort mo. Ang tanong, kailan kaya effort? Kailan mo i-grab yung opportunity? With the card of the Mendy, ano ba yung feeling mo na hindi mo pa nare-reach para sa sarili mo? Ano ba yung feeling mo na parang kulang? You know what? Huwag ka mag-focus doon. The more you focus kung ano yung kulang, the more na ganun lang yon. But focus, the card says, focus ka doon sa anong meron ka and make the most out of it. Well, I believe, parang ako nun. Sige, example ng sarili ko. When I started creating videos as in pahirapan, walang ring light, walang headset, walang microphone, ilan lang yung cards, wala akong pwesto, ang gamit ko nun lampshade, ang init, tas para hindi marinig sa audio yung electric fan, pinapatay ko. So, nag-edipit sa loob ng damit ko, pawis sa pawis. I sacrifice, I use what I have. Doon ako nagsimula. So, until mag-build na natin, mapunta tayo sa ganitong punto. Same thing with you, Taurus. Maximize mo kung ano yung meron ka sa ngayon. Now, with yung Desire card mo kasi, we have here is the Five of Swords and the Thinker. Hey! Mabalik tayo doon sa sinabi ko, connect natin. Hindi na yung actions, planning without actions is wala din naman. Parang hanggang doon na lang siya. So, andun yung point na naghihingi, ang dami, may mga nanghihingi kasi sa inyo ng sign, nanghihingi sa inyo ng break. Binibigay na siya ng universe. The thing is, yung binibigay sa'yo, hindi kasi yun yung ina-expect mo eh. Don't get the universe wrong. Parang sa kalsada yan. Bakit hindi niya binibigay sa diretso yung hinihingi mo? Going here to Baguio, punta lang ka ng Ken Road. Kasi yung most na ginagamit talaga, it's Marcos Highway. Kasi mas safe siya. Ken Road kasi it's prone siya sa mga landslides. And kung pag nagkaroon ng landslide, what they do para hindi maantala yung mga iba nagta-travel doon is nagkakaroon sila ng detour. So, sa iba yung dadaan. Ganon yung ginagawa ng universe. Hindi kanya papadaanan ng diretso sa kalsada na alam niya na unsafe. But, the universe will allow you to have a detour so that you can go and reach your destination in a safe way. Yes, pwedeng tumagal, but it's better tumagal yung process kaysa naman unsafe yung process. So, yun yung wisdom ng universe sa'yo. Pero ano kasing foundation mo? Okay, the yin and the star. Ano yung gusto mo talaga? Yun yung isang hinihingi sa'yo ng universe. Exactly what is it that you really want? Ano yung pinaka-detalyado? Kasi, hindi pwedeng, kulang yung sasabihin na, ay gusto ko yumaman. Yumaman saan? Yumaman ka sa na puting buhok? Yumaman na dumami yung pusa mo? Mayaman ka kasi marami kang kaibigan? Anong klaseng yaman? Sabihin, ay, gusto ko maraming pera. How much? Kasi, ang 2 or more is already madami. Di ba? Yun yung gusto ipala sa universe. This is a time that you need to be specific. Ito yung oras na kailangan detalyado ka. Ito yung oras na kailangan may mga plano ka na specific. Kasi doon mag-work yung universe eh. Okay, ang sa tayo ng universe, ano yung plano mo? Ano yung gusto mo? Then from there, gagawa siya ng blueprint na pwede mo masundan. The star, this is about direction eh. Sa pass mo kasi, we have here the Queen of Swords and the Yang.
Okay. If in the past, sabihin natin nag-work yung mga ginagawa mo, yung mga plans mo, yung mga actions mo, okay, that's perfect, nag-work siya. Pero, ito yung pero dyan, hindi dahil nag-work dati, is mag-work ulit ngayon. Hindi dahil gumana siya dati, gagana ulit ngayon. Because times are changing. Ang approaches, parang before, di ba, sa advertising, ang ginagamit before is trimedia. So, yung print, television, and radio. Right now, nagsasubside din. Saan na mga tao? Ando na sa mga social platform nagbibigay ng advertisement. And even yung before, recently, di ba, yung mga artista dati, may mga talent scouts. And then, may mga reality shows na kung saan on the real time, naghahanap sila ng person na pwedeng maging artista or singer or whatnot. Nagbabago. Ito yung point na challenge ka ng universe. Ano yung development? Ano yung changes na pwede mong gawin so that magawa mo na ikaw naman na makapag-adapt ka sa ever-changing environment natin. Yun na lang kasi yung hinahanap sa'yo ng universe din eh. Now, yung future na ikaw, we have here this the card of death and flexibility. Okay. At some point, mamaya malalaman natin kung kailan yung time frame. At some point, ilalagay ka ng universe sa situation, well, marami na sa inyo actually, na kung saan maraming tinanggal in terms of resources, in terms of people, in terms of connection. Bakit siya tinanggal at tatanggalin pa ng universe? So that you can see kung ano yung matitira sa'yo, doon ka magsisimula. Parang hinahayaan ng universe, makita mo ano ba yung pinakabinhi mo. Ano ba yung deep inside na ikaw. And this will allow you para mas ma-check mo na ito pala yung kailangan ko lang. And from here, kaya ko mag-expand. Remember yung kwento nung hindi siya parable. It's actually the story yung kay Jesus yung 5 tinapay at 2 isda. Nagsimula sa ganon, pero 5,000 mga lalaki ang napakain. During that time, hindi kinakount ang babae at mga bata. So we could assume na baka mamaya more than double pa yon ang napakain. Pero 2 tinapay ay 5 tinapay at 2 isda lang. Nagsimula sa maliit, but the miracle took place. Bakit? Nag-take ng leap of faith kasi. Same thing, yung hinihintay sa'yo. Yun yung gagawin sa'yo ng universe at this point. Now, kung nag-result yung reading sa inyo, meron tayong extended readings kung saan mas malalim at tinutuloy natin yung readings na to. So, just click the join button para magkaroon po kayo ng access. Nasa baba yung join button. Tuloy natin. Your emotional or physical environment is the 8 of Swords and the card of Peace. Isa sa mga nagkakos ng overthinking mo is yung hindi ko alam kung family mo to kasi may connection kayo na it could be a family, it could be some friends or relatives or someone that you value na na concern ka doon sa situation din nila na nananeglect mo na meron ka ring situation na kailangan mong ayusin, na meron kang pinagdadaanan na kailangan mo din bigyan ng pansin. Now, hindi naman sinasabi ng cards na kalimutan mo sila. But this time, you need to invest in yourself first. Bakit? Parang sa mountain climbing, there's always one person na nauna. Siya yung naglilay ng mga foundation na kung saan pwedeng kumapit yung mga sumusunod. So, ibig sabihin nun, kung hanggang saan lang siya kataas, yung nagli-lead nung yung mountain climbing, hanggang doon lang din maaabot nung mga kasunod niya. Same thing with you. Kung hanggang saan ka lang, hanggang doon mo lang siya madadala. So, it is a good time to also invest in yourself. Maybe invest in knowledge, in connection, maybe in your health.
kung ano yung kulang, ano yung nakikita, at ano yung pinapresent ng universe na kailangan mo mag-expand at mag-grow sa aspect na yon. Now, hinihingal ako. Your emotional environment is however the Empress and Serendipity. Well, wala naman tayo. May mga mali tayong actions in the past. Wala namang perfect sa atin, di ba? Nagkakaroon tayo ng pagkakamali. And lahat ng ginagawa natin, there's always a consequence. May it be positive, may it be negative. Now, something I've learned, ito sa personal thing, isang tutunan ko na kapag may nangyayari sa akin hindi maganda, hindi ko agad sinasabi na or hinihiling na, Lord, tanggalin mo to sa harapan ko or solusyonan mo agad to. No. I ask first, God, ano po yung naging actions ko before na nag-cause nito para maitama ko po? Para matutunan ko po, malaman ko ano yung wisdom tungkol dito para hindi ko na po maulit. Kasi kapag nalaman ko ano yung root cause o yung pinakaginawa ko, maitatama ko doon sa pinaka-ugat niya. At kapag naitama ko yun, doon na ayos ulit yung mga naging consequences. Oo, i-bear ko pa rin. Pero andoon na may tutuwid ko na ulit yung ginagawa ko. Go back to the root cause. Go back to the core. And i-fix doon mo i-fix. Parang sa pag maraming damong ligaw, wag mong bunot-bunutin, wag mong tabasin lang yan. Hanapin mo yung ugat, doon mo patayin. Hindi natutubo ulit yan. Now your hopes and fears is the 8 of Pentacles and no place like home. A lot of you, ibabalik ng universe sa respective na tahanan nyo. Pwedeng wala kayo sa inyo ngayon, pero idodraw ka na, bumalik kung saan kailangan mong bumalik. So it could be in your family, with your family, o sa kung saan ka lumaki or saan ka nagkamuwang, ibabalik ka doon. Kasi babalik tayo ngayon, yun yung purpose ng universe to bring you back doon sa pinaka-ugat. Remember, balik tayo dito sa foundation mo. Nawala ka kasi yung direction mo. And ang hirap hanapin kung nasan ka, kung hindi mo din alam, or ang hirap hanapin yung pupuntahan mo, o ang hirap pumunta doon sa pupuntahan mo, kung hindi mo alam kung nasan ka. Unless nasa may kubaw ka, lahat andun yung sakayan. Kahit papunta itong Baguio, meron doon. This is what the universe is trying. Nag-struggle karamihan sa inyo kasi na what's next, anong gagawin. Andoon na feeling nyo, sabi ng 8 of Pentacles, na everything is in vain, ginagawa nyo to, pero parang nagpupuno ng timba na may mga butas. Yun yung aayusin muna. Let's go back to the core, sabi ng universe. Because this is your possible future. 6 of Swords, tsaka co-create. Okay. Well, kaya ka pinapabalik din kasi sa family mo, may mga bagay na kailangan mong matutunan mula sa kanila. May mga bagay na kailangan mong maintindihan mula sa kanila. May mga bagay na kailangan mong pagdaanan kasama ang iyong pamilya. Anon kasi na yung pinaka-core teachings, kung may idea kayo tinatawag na Fool's Journey or the Hero's Journey, doon muna yun After sa sarili, andun na family, yung unang magtuturo sa'yo. External knowledge, external wisdom, external discipline. Sa kanilang manggagaling. Kasi sila yung pinaka-core. Ano ba Tagalog ng core? Pinaka-ugat, pinaka-gitna. Sila yung simula. So, this is a time for you to go back to them. Ibabalik ka talaga. A lot of you guys magsa-struggle pa din na hindi kasi
wala pa ako napapatunayan sa sarili ko, wala akong magagawa para sa sarili ko. Ito yung point na gustong ipasa ng universe. Your family, since they love you, no matter what, andun yung love comes with acceptance eh. Pero, kailangan mo pa rin hanapin yung consequences. So, I hope nakatulong yung readings, and the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. So, may cards na tayo for the extended reading. Mabasahin na natin din siya later. Para mag-gain nyo po yung access at mapanood nyo po yun, you just need to click po yung join button at maging member. And sa mga gusto po ng kailangan po ng private reading or spellworks or want to send donations, the link and the number is in the description of this video. So guys, Taurus, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway makita tayo very soon. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City. You have a great day, and I'll see you sa extended reading. Goodbye po.